Is there any reaction? Yeah, Mr. initially? Chairman, may we be asked to present first the thing that we have prepared? Well, I Mga think the 7 slides lang the ito senators bago tayo. We'll have to ask the members, Kung Commissioner. po pwede lamang. Oo, sige. namin- Give us a minute. Yeah. Okay lang sa inyo? How long is your presentation, Commissioner? Very quick lang po ito. Very Okay. quick. What is very quick? this How is- many minutes, Commissioner? Wala pang mga 7 minutes. 7 minutes. 7 minutes. Okay, the members have agreed. So we'll have the Bureau of Customs. And this will Present. be presented by DEPCOM Overo. Thank you. Okay, we recognize DEPCOM Overo for the presentation. Mr. Chair, honorable members. Initially, sorry, DEPCOM. I'd just like to recognize, of course, Commissioner Bert Lina, Deputy Commissioner Overo. We have Deputy Commissioner Jesse Del Llosa, and from the we have also Deputy Commissioner Arturo Lachica. So all of these gentlemen will be given their time to speak. Go ahead, Deputy Commissioner. Mr. Chair, basically what we would like to present would be the regulations and practices regarding balikbayan boxes. So let me go first to the general rules that we implement. One, anything that comes in is dutiable and taxable, unless provided otherwise by law. So unless there's an exemption very clearly provided by law, we would be imposing duties. Dati po mga 40%, 50%. Now it's gone down to about an average of 5%. And there's a lot of 0% dahil sa mga free trade agreements. And there's that 12% VAT. Now, ang de minimis po namin ngayon, meaning lahat po dutiable, kapag more than 10 pesos yung dapat kolektahin namin, ang sabi ng batas, dapat namin kolektahin kay balikbayan box. DEPCOM, can you slow down a little para masundan ho natin? Oh. Yung sa 10 pesos po, sa third line, ang sabi po ng batas ngayon, anything na may more than 10 pesos in duties and taxes, we should be collecting. So, that applies to... Yun lang natin, DEPCOM, that 10 peso figure. So, lahat lahat ng bumabiyahe at bumabalik, basta may dala tayong lampas 10 piso, pwedeng lagyan ng buwis yun ng BOC. Palagay ko, yun talaga masaklap na provision yun. At kung may lumabas dito sa hearing, yun talaga kailangan baguhin natin. Yun ang tinatawag nating de minimis value for the record na tinutulak nila Senator Recto, Senator Poe, Senator Bam na baguhin at binabago rin po natin sa customs modernization. Tama ho ba? Tama po. Okay. Pero although po, magkaiba sa practice, kasi sa practice, mas lax kami. And ang problema, pag lax kami, may discretion. Doon tayo Yun nga ang problema, DEPCOM kasi sasabihin ng iba, bakit napagtripan ito, 10 pesos, pero yung iba, nakikita, lumulusot lang ho. Pagka ganong batas at nagkaroon ng discretion, hindi na rin patas ho ang laban pagdating. Tama ho ba? Tama po, tama. Okay, sige ho. Thank you. So, it will apply to the regular cargo. It will apply to your mails sent by mail, or even your parcels by courier, express couriers, or your Sabi nga ho, balikbayan anong box. year ba yung TCCP? Yung TCCP stands for Tariff and Customs Code, ano? Anong origin yan? Bakit 10 pesos provision lang? na to, ang alam namin, 1957. 1957. So mula 1957 hanggang ngayon, hindi ho nababago ito. Hindi po Okay. nabago. And similarly po, dun sa ito namin naman to ng mga namin to ng mga 70s. Kapag balikbayan ka po at nagtrabaho ka abroad o naninirahan ka at umuwi ka, kasama mo isang container ng mga gamit mo, personal effects, hindi kasama daw ang luxury items, but so long as it's not commercial value or quantity, ang exemption lang po is 10,000 pesos. Anything above 10,000, dapat kolektahan namin ng duties. At ang duty rate pa ngayon is 50%. Ang taas po ng duty rate. While the average duty rate now is only 5%. So, ganun lang po yung average duty rate. And yet, ang nasa batas pa natin is 50%. Ganun po kaluma yung provision niya. DEPCOM, 1957 provision din ho ba? Malamang yun po. So, klaruhin lang na ho natin, no? Pagka bumabalik po ang OFW, 10,000 lang ang allowable na pwede niyang ipasok. Pagka lumampas na ng 10,000, itataksan nyo niya ng 50%. Tama ho ba? Yun po yung nasa batas. Okay. May recommendation ba kayo dyan dito sa Doon customs po sa modernization? pending natin sa Senado, 150,000 sa House of Representatives version. Dito, sa Senate po, ganun din yata, 150,000 rin. Malaking talon yun, 10,000 to 150,000. Although ako, suportado ko yan dahil
yung 10,000 halos wala na. Baka dalawang pares na sapatos lang yon ng ating OFWs. No? Tama po, tama. Now, next slide. Sa version natin is about Senator Recto, yes. 180,000. Yeah. Tama. So, yes. Sige, go ahead. Oh. Tapos balikan ko po yung kasi maraming issue yung iba yung championship belt. Paano pinadala yan? Ay po. Okay, so Paliwanag niyo ho kasi palagay ko, alam ko naman yung mga issue diyan. Merong sinight na batas si Senator Cayetano na dapat exempt 'yon, pero hindi yata pinangalan dun sa nanalo, no? Sa aking ang puntos ko ho diyan, sana tulungan ho natin yung mga kasi karamihan ng mga atleta natin, syempre hindi naman abogado, di ba? Hindi naman nila alam yung batas, kung ano yung batas, kung sino dapat magpapadala ng kanyang belt. So once nalaman po ng Bureau of Customs na premyo pala yan, na panalunan po yan ng isang atleta na nagbigay ng advantage o credit sa ating bansa dahil ni-represent po tayo, nanalo siya sa boxing, dapat pwede bang i-apply yung batas in a such a way na hindi na siya magbabayad? Kumbaga, babawiin ninyo yung inyong pinataw na buwis dun sa kanyang championship belt. Pwede ba yon? Pwede po, kaya lang yung exemption namin, Mr. DOF po ang Mr. approval. Chairman, just to interject on this particular subject. Go ahead, Senator Marcos. Is there not a particular exemption on medals, awards, trophies? There is So Senator Marcos. there's no need to amend anything. because Ang we nangyari ho kasi already dito, we already have that exemption. Dahil nga Hindi nilagay sa pangalan nung hindi nanalo. nilagay sa pangalan, but it nevertheless is a medal and an Yes. award and a trophy. How is it that the hindi pa na engrave yung pangalan dun sa trophy, nagiging problema yon? Trophy pa rin yun eh. Tama si Senator Marcos, kaya nga yung puntos ko, ladies and gentlemen, dapat we allow it to retroact kasi hindi nga abogado naman yung mga atleta natin di ba? So we must give them the benefit of the doubt. Nanalo na nga sila. Senator, tama po kayo lahat doon eh. Yun po, kung talagang mali kami, sosoli namin yung pera ng tao. Di ba? Well, as long- yes. So- Mr. Senator, you're Bakit right. nagbayad na ba siya? No, nasa batas po talaga yun. nagbayad na ba siya? Sa batas Yes. yun eh. Ang Trophies, problema- medals, awards, all of those Yes, things. nasa batas ho yan. I go with you there. It's there. It's printed there. Ang problema po kasi, Hindi niya pinangalan hindi sa po kanya. nasa pangalan niya eh. Nasa pangalan po ng ibang tao. Given, nandun yeah. po kayo doon. Commissioner. I would understand if there was a container full of trophies na ipagbibili dahil I supply trophies, it's my commercial enterprise. Pero iisa eh. Pagka nakita mong isa, maliwanag hindi pagkikitaan. Inuwi yun dahil ewan ko what if for example, nag-uwi ako nagkaroon ng medalya yung anak ko sa eskwela niya. Inuwi ko ngayon. Hindi talaga akin. But hindi nakapangalan sa akin. Is that now come under a taxable item? Boss, judgment call po nung taga-CMX eh. Yun po ang nangyari dyan. But I 200% I go so with you what, agree? even in the motive alone. At least in this case, yung tao nyo exercise poor judgment. Yes. Okay, so you agree that this is actually exempt? Yes. Actually, isolated case po ito. Pasensya na kayo doon. I just wanted to be clear that there's no need to debate about this because No need to amend the law on that. Exactly. Yes, Senator. The law is very clear that on Apo, items- Thank you, Senator Marcos. Thank you, Commissioner. Oh, Ang thank you, ang Commissioner. puntos lang ho natin, Commissioner, nung na-realize nyo, baka pwede natin i-correct at bigyan ng pagkakataon ho yung boksingero na ma-correct yung kanyang, dahil hindi nga siya abogado, di ba? Kukurikin po namin. Huwag po kayong Opo. mag-alala. Sa matter Opo. of fact, I'm sending a representative sa Baguio to pick her up. Salamat, Commissioner. Yun po yun. Pasensya na po kayo. Yun din ho yung puntos natin ho kay Commissioner Kim Menares ng BIR. Kasi yung Australia, ganun din ho eh. Dati, ang approach nila, penal o kaya paparusahan po pagka nagkamali. So siguro baka pwede natin baguhin yung approach natin dahil alam natin, halos kalahati ng ating kababayan hindi naman nagtapos ng kolehiyo, di ba? So bigyan natin sila ng pagkakataon na mag-comply sa batas. Palagay ko, sabi nga ni Senator Cayetano, karamihan dito sa ating kababayan gusto mag-comply. Kailangan lang siguro igabayan ng ating mga butihing mga empleyado ng Bureau of Customs. Baka pwedeng humingi ng ganong klaseng... Ay, nagagawin po namin yun at gagabayan na ho namin. Sige, thank you, Po. Commissioner.
tapusin lang po namin itong kaunting. Please go ahead, kaunting-kaunti na lang sir. po Please ito. go ahead. For the air freight po, ang usually mga issue namin sa, sa air freight shipment, yun yung mga hand-carried goods. Yes, sir. Hand-carried goods, tapos yung mga parcels and yung sa parcels. Sa sea freight naman, ang issues natin dito, yung dalawang klaseng consolidated cargo. So, meron tayo yung mga commercial types. Ito yung mga nagnenegosyo talaga. Average, about 1,000 containers ang dumarating isang buwan. So, iba ho yung proseso sa kanila, formal yung process, at bawat shipment kailangan mag-file ng entry at magbabayad ng buwis. Yung balikbayan box naman natin, nag-average ng mga 1,200 to 1,000, more than 1,000. Depende, may seasonality po kasi. Pagpasok po ng mga bear months, dumodoble yung mga balikbayan boxes. Yung 1,200, pakiulit, Depcom. So, average po siguro is 1,000, pinakamababa, mga around Balikbayan boxes. mga 1,500 on average. Balikbayan boxes. Yes, Per month. per month. On average po yan kasi bumababa rin yan. Ngayon, nasa last month, mga 1,000 lang yata. Pero itong papasok ng bear months, dumodoble na po yan, tumataas. Sabi nyo, 458,000 containers a month. Sabi dito sa figure, parang 1,200 a day. 1,200 containers a month. Kaya lang, ang laman ng bawat isa ay 440. Kaya almost 500,000 balikbayan boxes a month. Diba? Tama po, tama po. 5 million. Tama po. 5.5 million boxes a year. Tama po. Okay, sige. So, ito pong proseso ng balikbayan boxes, manual po ang process niyan. So, at wala pong usually walang mga di po namin nakikita yung mga manifest at invoice niyan unless final na yung manual process. So, non-commercial, ito po, hindi po namin binubuksan to sa pier, yung mga noon. Pagdating po ng mga containers, diretso po yan sa consolidators. So, kung ang reklamo po noon, may nawawala, hindi nga po nasa amin binubuksan nasa consolidators yung facility. Meron po tayo... Paliwanag ho yung role ng consolidators para malaman ho ng meron pong consolidator na door-to-door na siya. Simula sa pinto nung nagpadala hanggang sa pinto nung tumanggap. Door-to-door po talaga ang proseso. One company lang yon. Meron naman pong may ahente doon na tagakuha sa mga pintuan ng mga nagpapadala at ini-export clear. Iba naman yung tatanggap dito, siya naman ang mag-process sa custom, siya naman yung magta-tracking, siya naman yung magdi-deliver. Depende po sa arrangement ng bawat consolidators po. Chairman, pwede magtanong, ano yung ibig mong sabihin na binubuksan ng consolidators yung balikbayan box? Bakit bubuksan ng consolidator? Hindi po binubuksan ang box. Binubuksan po yung container at ibababa po yung mga boxes dun sa Ang container. complaint ng mga balikbayan, binubuksan nyo yung boxes. Hindi po Sino kami yung nagbubukas. nagbubukas ng boxes? Ma'am, in my 3 months of being your commissioner, ang nabuksan lamang ho naming container, mga 5 pa lang. Out of the X number of containers. So, totoo po yan. Meron po kami record. Ano po yung Now, sinasabi ang na pagbu- bubuksan nyo yung mga balikbayan Ang boxes? nabuksan po lamang naming balikbayan boxes, isang container. Doon po sa Makati Transport. And that's where we found out the different contents of the contents in the containers. Ang nangyari po doon, nung nakita namin na 15 television at refrigerator na laman ng 40-footer, on record po ito, ako po ang nakapagmasid niyan. Ngayon, tinry po naming buksan o i-open yung mga boxes per se. Kaharap po noong intelligence namin, enforcement, yung pong broker, at saka po ng freight forwarder. Yun lang po, tiningnan po namin yung isang container. Ako po ang nagmasid doon, kaya alam ko eh. Diba? So, yun ang reason. Kasi ang na-publish, bubuksan nyo yung balikbayan boxes. Hindi po lahat, kung meron lang pong derogatory remarks. Hindi naman po, napakadami po niya, hindi na po kaya ng buong customs na Kaya nga magbukas. din sila nagagalit, ba't nyo bubuksan ang mga boxes nila? Di ba intelligence yan? Meron naman talagang mga luko-luko na nagpapasok sila through the balikbayan box. Di, yun ang bantayan nyo. Pero yung mga legitimate balikbayan box, dapat walang problema. Walang problema doon. I think wala pong scuttle ba, wala pong away doon eh.
Ang kwan nga lang po nakita namin na halos ngayon, yung mga boxes, hindi na po balikbayan ang laman, ang laman na po ng mga refrigerator at saka mga television. Yung po, Halimbawa, ako po ay isang balikbayan. Gusto ko magpa-uwi ng television. Ano naman masama nun? dapat po lamang i-report Hindi naman doon po sa commercial invoice. value yun, No, diba? dapat Para lang lamang. pasalubong yun. Wala pong problema. They can send anything, Senator. Kaya lang po, dapat lang i-declare. Ang nangyayari po doon, yung mga freight forwarders kanina sa sinasabi, ang dinideclare ho lamang isang item, personal effects doon sa bill of lading. This is where we're really harping. Not on the balikbayan, but on the freight forwarders and consolidators. So, wag nyo na pong sabihin na yung mga OFWs pahihirapan nyo. Ang pahirapan nyo, yung inyong mga ninegosyo na dinadaan doon sa balikbayan box. Wala naman tayong problema doon eh. Yun po ang punto namin wag nyo dito. lang sasabihin na yung mga balikbayan box ng mga legitimate OFW, yun ang bubuksan nyo. Kasi hindi maganda pong pakinggan na tayo, hindi naman natin na napipigil yung smuggling na napakalaki sa Pilipinas, tapos pag-iinitan yung mga balikbayan boxes ng OFW. Napakasamang pakinggan po kasi nakakasakit po ng tenga yun. Kaya ako po ay nasa chairman ng Committee on Agriculture and Food at disappointed po kami kasi napakalaki po ng agricultural smuggling in the Philippines. Wala ho tayo nakasuhang isa in the 2 years na kami ay nag-imbestiga. Tapos ngayon madidinig mo yung mga pinauuwi na balikbayan boxes ng ating mga OFW, yun ang pag-iinitan natin. Parang hindi napakasamang tingnan para sa atin. Can we allow the Bureau of Yeah. Customs to finish their presentation? Go ahead. So, meron po tayong lumang-lumang regulasyon. Doon po nga nagkakagulo ngayon. Kasi more than 25 years old na to. 25 years old na regulasyon na ang pwede lang daw ipadala ng balikbayan isang 1 box per month. Tapos with a value of not more than $500. Hindi rin namin alam bakit may minimum may ceiling sa valuation, sa value, sa amount. And yet, kailangan pa rin namin daw i-tax to individually. Taxable pa rin siya dahil hindi po covered yung 10,000 exemption eh. Kung balikbayan po or returning resident yung nasa sa batas, papasok na yung 10,000 exemption kapag kasama niya. Kaya nakalagay po only if accompanied by returning resident or arriving within reasonable time. So parang sinasabi po Question lang, Depcom. Yung $500, ano yun? Hindi po- Kayo nagsiset nun? Kasi Eh, customs memorandum orders pero sinabi lang doon na hindi ka pwede maglagay ng mas mahal sa $500 sa loob ng box. Parang pwede nyo baguhin yung $500? Pwedeng i-increase yan, pero hindi pa rin siya exemption from duties and taxes. Kasi wala pa pong exemption talaga eh. So ano siya? Exemption from what? Kung hindi Ang sinasabi lang, para siguraduhin lang na pang personal effect lang nilalagay at walang mga highly valuable goods na luxury items, hindi pwede ipasok sa loob. Mr. Chairman, sa madaling Go ahead, salita, dahil yan ang basihan ko ng pag-file ng batas din. 1990 pa yan eh. Bagamat sinasabi ninyo kanina pa na 10,000 lang, on your end, gumawa kayo nung 1990 na $500 in effect, parang tax exempt yan. Ngayon binabanggit mo, konting kaiba dyan. Pero meron ako website na galing sa inyo na nagsasabi ganun nga ang pagkaintindi dyan. Nevertheless, the point is this. Lahat ng pinapresent ninyo dito, sinasabi ninyo 1957 pa. Customs memorandum. 50 years na, mahigit. Ni minsan hindi kayo lumapit dito at sabihin, baguhin na natin to. Bakit? Para sa manatili yung discretion kasi. As a Bureau point of Customs. information, Mr. Chairman, the $500 actually was established in 1990. Precisely. 1990. Although that is still 25 years ago. 25 years ago. That's right. And then yung 10,000 naman, 1957. So, matanong nga sa customs, ano bang tingin nyo dapat yung limit na pwedeng Palagay ko po anitamang- sa wisdom ng ating mga butihing senador at saka yung ating mga research work, naandyan na po, na pag-uusapan na natin ni Senator Recto na yung limit ng iba po talaga naman yung OFW at iba po naman yung returning residents. May base po tayo sa mga other countries, Malaysia, etc., yung tinatawag na de minimis, pwede na po nating ikumpara. At saka po tingnan natin kung yung ating mga bayani,
ng mga OFW, ano ba talagang pwede nating ibigay sa kanila at ilapat na natin kung ano ang kailangan nila. Meron pong panukala ang ating puting senador na So, 100,000 o 50,000. Commissioner, Lagay mo natin. may tanong si Senator Villar. Pag hindi returning resident, they're not entitled to the 10,000? Pag Hindi siya- po. Tayo po na hindi returning residents, we are all taxable. So OFW lang siya, nagpapadala siya ng box. He's taxable over 10,000. Yun po. O hindi, kasi nakalagay. Meron pag- pong limit yan, may Pag limit. below 10,000, tinatax nyo. Below 10,000, wala po. Kahit hindi siya returning resident. Apagka lahat tayo, covered tayo, maski returning resident. Yun po ang batas eh. Okay. Kaya po kami So ang dumudulog sa umiiral inyo. doon, yung 10 pesos. Opo, Anything yung over de minimis 10 pesos. po ang labanan eh. Okay. So talagang Pero dapat even po baguhin sa yung de minimis. balikbayan, nakikiusap po kami, dinggin po natin yung 10,000 ng balikbayan. Ito po ang panukala ni Senator Recto. Bert, pwede ba natin taasan yung 10,000? Hindi po si Bert Lina magsasabi noon. Kagalang-galang Hindi. na senador at congressman. Kayo po. Commissioner, Ang Commissioner. magsasabi. Alam namin sa amin yon, pero kaya namin tinatanong sa inyo dahil ayaw namin maantala yung koleksyon ng bansa. So, kailangan balansehin natin yon. That's why humihingi kami ng rekomendasyon sa inyo. Tinatanong namin kayo dahil resource person kayo. Kung ako tatanungin niyo Meron doon, kaming panukala at dapat meron tayo katabi dito. Ako, kung ano pa lamang, tama po kayo doon, kung ano pang gagawin ninyo, susundin namin. Di ba? Ho yun, pero ano nga ho yung recommendation? Sa tingin nyo ho, sa opinion nyo, dahil mas kabisado nyo ho yung mga patakaran dyan sa Ang nakikita ko po, pag kinukumpara ko po sa ibang bansa, yung pong 50,000 pesos, doon po sa kwan, baka po pwede na. Sa returning resident. Sa ho. returning resident. Okay. Pero po yung hindi po returning resident, tayo po na pumupunta sa ibang bansa, mamimili po tayo doon, taxable po yung ating ibabalik eh. Ngayon, Klaruhin lang ho natin, ang recommendation ninyo sa de minimis value sa lahat ng Pilipino na magpapadala ng gamit o kaya bumabiyahe na hindi siya returning OFW, 10,000 ang recommendation nyo. Oh, yung 10,000. Pero dun sa returning OFW, ang recommendation nyo ay 50,000. 50,000. Okay. Sige ho. Salamat. Yun lang ho ang Thank you. tanong natin. Magtatanong lang po ako, Mr. Chairman. Di Yes, ba pag yes. returning resident, usually, iuwi mo yung gamit mo? Yung lahat ng pwede Yes, sa mo tingin pa- ho natin, pa- mababa ho kina- yung 50,000. In pa- fact, kinabangan mo sa Senator Pilipinas, Villar, the di ba? figure in the Customs Modernization Law, I think is 150,000. At saka yung proposal ni Senator Recto is 100,000. So palagay ko mas akma yun Kasi dun sa parang pangangailangan po ng ating pag mga returning OFW. resident ka, di ba yung mga gamit na pwede mo pang gamitin sa Pilipinas na worth it, iuwi mo lahat. Medyo di ba? mababa ho yung $1,000 sa buong buhay mong nagtrabaho ka sa abroad tapos iuwi mo, no? Actually, So- Mr. Chairman, there are many cases present. 20 taon na nakatira sa abroad. Siyempre, uuwi nila yung gamit nila. Hanggang ngayon, nakaipit pa yata yung mga gamit nila. There are people with boxes and boxes of furniture, electronics, kung ano-ano. Yung siyempre, yung pinag-ipunan nila that are still there. So, again, I think we have to examine even 100,000, 150,000. Let us say, doon nagtrabaho ng 20 taon. Siguro yung maisi-savings mo sa 20 taon and then beyond what you send home, malaki dahil marami kang makukuliktan ng gamit over a period of time. So I think we can look at that. Let us be realistic about this already, because if we are going to put unrealistic limits, alam naman natin ang mangyayari that will lead back to discretion. I believe that much of the problem here is because some of these amounts are so obsolete, and that leaves too much discretion to each individual. Na, sige, ito palusutin natin, ito hindi na worth it, ito malaki pa ito. That kind of discretion should be removed from the operator, para hindi rin mapasubo yung mga tauhan, that they will be second guessed about the judgments that they make. At the same time, maliwanag naman sa mga OFW kung ano yung maaari nilang iuwi. There was just a quick question I wanted to ask. Meron dyan or arriving within reasonable time. Ang interpretation ninyo dyan, yun pa rin 6 months or at least 6 months away? Yung po, ang rule dyan, at least 6 months ka abroad, tapos when you arrive, within 60 days, may 60-day rule po. 60 days Na na kasama, na dumating ka, within 60 days sa pagdating mo,
dumating din yung yes, gamit sir. mo. Pag ano yan, again, mawawala yung 10,000 exemption mo kasi beyond the 60 days. Pagka after 60 days yung dumating yung yes, gamit sir. mo. Yung 10 peso rule na will Yung apply. 10,000. Yeah, but this exemption will no longer apply. Yes, sir. Okay, so that's Well, clear. Let's let the customs finally finish their presentation. Four slides na lang po. Next slide. Yun po, yung balikbayan box nga na sinasabi natin, medyo misnomer dun sa kahon kasi a lot of those boxes are sent by OFWs and Filipinos who are not residents abroad. Who are residents abroad. So, hindi pa bumabalik. Kumbaga, nasa abroad. Iba yung kasama mismo nung balikbayan o bitbit niya, kasama niya pagbiyahe niya. Yun po, yun yung numbers natin kanina, about 1,500 on average, peak season and off season. About 400 regular boxes minimum per 40-footer. Ang actual taxes ranges from, meron pong tax na binabayaran yung mga balikbayan box. Ang pinakamababa po is an average of 100 pesos per box. Ganun po kababa to 300 pesos. In practice po, ang lax po ng customs sa balikbayan box. When in fact, should be collecting a lot more. Doon po siguro lumalabas yung 600 million dun sa if we tax more sa balikbayan box, sa totoong balikbayan box ng OFW. Tapos yung tingin namin na nawawala na commercial cargo na pinadala through balikbayan box, baka doon po papasok yung 5 billion na rough estimate. Kaya medyo po may mga numbers na ganon. Tapos nakikita po namin na marami pong traders sa balikbayan pinapadaan kasi yung mga high value. So hindi naman to yung OFW kundi yung mga traders na ginagamit po yung balikbayan box for high value goods. Mga food supplements, yung mga binibenta pong mga kung ano na mamahalin, marami po dyan tingin namin doon dinadaan. Kasi wala po sa namin wala po sa datos namin sa system namin na dumarating, pero nakikita namin sa tindahan, yung mga mamahalin mga gamit. Sabi namin, saan dumadaan to? Next slide, please. So, ito po yung, way forward, ito na po, mandatory x-ray na lang po kami. Pag may nakita na lang, saka namin inspect. So, pag hihiwalay namin yung box na may nakita kaming kontrabando, yun lang po ang inspect. Otherwise, go na po lahat. Utos po ni Presidente na isama yung OWA or OFW Association sa pagbukas. At siyempre, ang practice po namin, doon namin binubuksan sa premise po ng forwarder for now. So may witness din po yung broker forwarder sa pagbubukas. Kung sakaling mangyari na may nakita kaming kontrabando. Next please. Ito po yung current. Ito meron. So yan po yung ang sinasabi namin ngayon, pag ang containers po ng balikbayan boxes, hindi po namin binubuksan sa pier. Diretso po yan sa warehouse ng consolidators. So wala pong instance na unless binuksan sa area ng consolidator, hindi namin makikita kung ano nasa loob. Ini-x-ray na lang namin ngayon for now. Itaw ba kayo dun sa warehouse ng consolidator? Wala po kaming permanent na tao dun sa mga warehouses niya. Kasi these are private warehouses, not customs banded warehouses. For now, again, for now. Next, please. So ito po yung pending na there have been different versions filed since 2010. Ang CMTA po, meron po sa House na 2010 version pa, 2010. So hindi na ipasa nung last Congress. Itong Congress na to, sana maipasa. Meron pong panukala na iakyat yung de minimis to 10,000 pesos. Dito po papasok yung mga pinapadala through parcels, through express cargo, tsaka yung through balikbayan box. Ang pwede po natin isipin ng Senado po, baka po pwede tayo maglagay na mas mataas na exception only for OFWs. Kasi kung isipin niyo po, yung 10,000 for balikbayan box, baka maliit pa po yun. Kasi nga, dalawang sapatos, sabi nga ni Mr. Chairman, dalawang sapatos lang po yun na brand new. 10,000 pesos na yun. So, sa isang box po, pag naglagay kayo ng 6 na pirasong dilata, mga brief na, isang dosenang brief, isang dosenang white t-shirt na Hanes, hindi na po 10,000 yun. Mahal, abutin na ng 50 mil po siguro yun. Baka po maliit yung 10,000, pag-aralan po natin yun. So, baka po pwede lang ihiwala yung OFW na baka mas mataas ang pwede ibigay. Doon naman po sa returning resident, currently 10,000 plus another 10,000 sa isang provision. Baka po pwedeng, kung 150 po, tama na sa tingin natin. Ang problema po natin dyan, masyado rin po mababa talaga yan. Kasi po pag sinamahan ng isang lumang kotse yan, hindi na 150, isang 10-year-old na Mercedes-Benz na lumang-luma na, ng isang matagal na 20-year resident sa US, maliit po yung 150,000. Issue naman, hindi makakalabas. Ang nangyayari po, yung mga balikbayan natin, pagdating sa customs, nagagalit kasi taxable pala.
So, 150 may not even be enough. Depende ho sa tingin ng, depende ho kung ano, kung nasa sa inyo na po yon. Next. Yan, thank you po. Thank you. Mag-propose tayo ng mag-suggest tayo, Commissioner, for the OFWs. Dahil nag-suggest kayo ng special provision, I think the committee will be open to that, and we'll also ask our OFWs here to give us recommendations based on dun sa karanasan po nila. So we'll go to Senator Villar. She's been waiting patiently. I just want to comment na siguro we should not compare ourselves to other countries kasi tayo naman yung pinakamaraming OFW. What is true for us is not true for other countries. So, unique tayo eh. We have 10.5 million of FWs and ang laki ng contribution nila sa economy. So, we might as well, when we pass a new law, we have to consider that. Huwag nyo sabihin na ipareho natin sa ibang bansa. Kasi yung ibang bansa hindi naman nakatulad natin, di ba? So, when we make the succeeding laws, dapat that should be a consideration. Tama sabi nila na iba yung returning resident, iba yung OFWs. Bigay na ito natin sa ating mga OFWs kasi kaligayahan na nila yan eh. Actually, their families can buy from here. Baka mas mura pa. Pero natutuwa sila nung namimili sila sa abroad. Sometimes wala silang magawa pag weekend para matanggal yung kalungkutan nila. Nagsha-shopping sila. And then, syempre, yung shopping nila gusto nila ipadala sa mga kamag-anak nila dito. So, it's para ibigay na natin to, kaligayahan to. Para yung isipin nyo, kayo, marami kayong lalaki dito, kaligayahan to ng mga babae, mag-shopping. At ipauwi. Pag hindi nakakapag-shopping, malungkot. Kaya, miski itong mga asawa ng mga senador na to, I'm sure, pag nag-a-abroad to, nagsha-shopping ang mga asawa nito, at binapadala sa balikbayan box. So, we might as well consider that as parang tradition ng Filipinos. And we should bigyan na natin yung kaligayahan, maliit lang naman to. And pagbutihin natin yung pagpigil natin sa agricultural smuggling, yun ang malaki. Tama. Thank you, Senator Villar, for the comments. Pag si Senator Villar nagsha-shopping, bahay po ang sinashopping niya, at saka mga building po ang binibili ni Senator Villar. And just as added point of information, I know that Senator Manny Villar will attest to that that long-standing tradition, kaligayahan ng mga Matipid yata akong asawa. Thank you, Senator Villar.